Isang magandang umaga sa inyong lahat na aming kinagigiliwang mga taga-subaybay. Isang Miyerkules ng umaga, isang magandang araw na muli ang ating haharapin at may dala muli kaming bagong impormasyon, kaalaman sa inyo. At ang magpapakilala sa ating guest sa umagang ito ay siyempre ang aking katuwang na si Dr. JB Agapito. Ako naman po si Doc Letty. Good morning! Ayan. So magandang umaga rin sa iyo, Doc Letty, at narito na sa ating panayam si Dr. Rowena Flores Genuino. Isa siyang professor sa College of Medicine at masabi ko lang kung paano kami nagkilala. Pareho kami nag-a-attend ng isang training, no? Yung infectious modeling training. Naginanap nito lang mga ilang buwan nakaraan. At noon, napag-usapan namin kung ano ang maaari niyang ibahagi dito sa kwentong likas yaman. Kaya ang topic natin ay mamaya nyo na malalaman. No? Si Dr. Rowena Flores Genuino, tawagin natin siyang Dr. Weng, ay sabi ko nga kanina, isang medical doctor. Nagtapos siya ng kanyang masterado sa clinical epidemiology at kasalukuyan nagpi-PhD siya sa College of Medicine, Department of Toxicology and ano nga, Department of Pharmacology and Toxicology, no? Ang kanyang thesis or sinasabi nating dissertation has something to do with our topic today, no? So tungkol yan sa Englishin ko na, scabies, pero sa Tagalog o sa Filipino sa ating wika ay galis o minsan tawag nila ay galis aso. Kaya si Dr. Weng ay ating kakapanayamin at nang makapagbigay kaalaman tungkol sa ano ba itong galis aso, no? Paano ba ito makokontrol o paano ito mapipigilan at makaiwas sa mga tao na magkaroon nito. Gusto ko ring banggitin na si Dr. Weng ay nag-fellowship din pala siya, no? Nag-fellowship ka, Dr. Weng, sa Bangkok, ano, sa Thailand, sa Mahidol University, ano, sa Ramat Bodhi Hospital, no? At syempre, yung sa postgraduate niya, sabi ko sa inyo kanina, nag-residency training sa PGH po din siya, nag-residency nung kanyang pagkuha ng medical degree, no? So atin pong pabatiin si Dr. Weng Genuino. Ayan. Bati ka muna bago tayo magsimula sa ating usapan tungkol sa galis. Ganon. Yes, So magandang umaga sa lahat. Magandang umaga Doc Letty and Doc JD. Salamat sa pag-imbita at para maibahagi ko ang kaunting nalalaman ko tungkol sa sakit na ito. Ayan. So, salamat sa iyo talaga sa pagpapaulak. Alam ko na ano ka rin, abala ka rin sa pagtuturo at busy naman palagi ang ating mga manggagamot, no? Talaga naman. Anyway, so ang unang tanong dito ay ano ba itong ating pag-uusapan na scabies, no? SCABIES o kung tawagin ay galis o galis aso. So, pakipaliwanag, Doc Weng, para alam na ating mga taga-subaybay. So ang galis aso or scabies kung sa English ay isang sakit, no, na mayroong gumagapang sa ilalim ng ating balat na isang maliit na hayop na hindi natin makikita, no, unless we use a microscope. So humigit kumulang na 200 million ang apektado sa buong mundo according to the World Health Organization. So isa itong binansagan na neglected skin tropical disease ng WHO dahil kasama ito sa mga maraming sakit sa balat at sa iba pang parte ng katawan na hindi masyado nabibigyan ng atensyon kaya siya neglected. At dahil nga walang atensyon, yung lunas ay maaring hindi rin na ibibigay ng sapat. Kaya patuloy ito naghahasik ng epekto, no, na masamang epekto sa kalusugan ng tao at pati mga ekonomiya ng bansa ay maaring maapektuhan, lalo na yung mga bansang nahihirapan talaga sa buhay, no? So yun ang ating challenge is paano natin matulungan yung mga taong may sakit ng scabies dahil nga most of them ay part of sila of the low income groups usually. Oo. So parang ano to,
galis ng mahirap, parang ganon. Pero kung So, tutuusin, parang it has something to do with the environment, yung hygiene, yung kondisyon ng kanilang kapaligiran, kung malinis o maayos, ganyan. Kasi hindi naman siguro magkakalat yung ganyang mga insekto kung um, alam mo na, wala silang pagtataguan or malinis yung lugar na kinalalagyan. Ang So, tanong ko, paano magkakaroon ng... Ay, sorry. bago yun, gusto ko lang susugan yung tanong kanina. Kasi nagbanggit siya tungkol sa datos sa world at sa WHO. Pilipinas, oo. Kumusta naman ang estadistika sa Pilipinas? Marami ba tayong parang cases ng scabies at ano ang degree nito? So, unfortunately sa Pilipinas, hindi natin talaga binibilang ang dami ng scabies natin. Hindi siya kasama sa surveillance ng ating Department of Health. Sa Pilipinas, ang binibilang lang is yung leprosy. Yun ang ating meron tayong National Leprosy Control Program. So, sa kasamaang palad, ang scabies ay minsan hindi talaga siya napapansin. Bagamat malalaman natin at makikita natin sa ating paligid na marami talagang merong sakit na ganito. In fact, ang pinakamadalas na nagkakaroon ng mga ganito ay yung mga siksikan ng mga tao. So, yung mga sa ating pinaka-obvious siguro na lugar is yung mga preso, no? Yung mga correctional facilities na more than 50% sa kanila ay maaring meron ng scabies at mabilis itong kumalat. Sa pagdikit lang ng balat, alam naman natin na crowded ang ating mga correctional facilities. Kaya talagang doon naglalagi ang scabies na infestation. So, kung sa datos, masasabing pang-apat siya sa mga nakikita namin sa mga outpatient clinics ng Dermatology Society, Philippine Dermatological Society. So meron kaming isang na-publish na paper, na scientific article, na nakita namin na around 4 to 5% of the cases ay may scabies. Depende yun sa lugar, kung merong mga lugar na matao, like mga orphanage or mga aged care homes, mas mataas pa ang dami ng mga may scabies. So, although hindi ako makapagbigay ng numero, masasabi natin na malaki talaga ang mga naapekto ng scabies. Marami sa Pilipinas. So, paano nag-degenerate yung scabies? Kasi usually may life cycle yan, Tapos, manggagaling sila sa kung saan, dahil galing sa aso, siguro nga galing sa aso. Tapos, pwede nyo kaming liwanagan doon yung may time ba na doon lang siya muna sa mga kumot at kulambo or sa kutsyon magstay, tapos saka siya lilipat sa tao, parang ganon. So, ang buhay ng isang scabies or tinatawag din namin yung mite na hanip, no? So, tawagin nating hanip yung mite. Nag-uumpisa ang buhay niya kapag nag-lay ng eggs yung female or adult female mite, no? Na pregnant. So, pag nag-lay na ng eggs, yun ang umpisa ng buhay niya sa ilalim ng balat. Magiging larvae siya, mga ilang araw lang, magiging adult na siya. At kapag adult na siya, pwede na siyang makipag-mate. So, yung male and female mag-mate at magkakaroon na naman ng pregnant adult female mite. At tuloy-tuloy yon, tuloy-tuloy ang pag-lay ng eggs. Kaya hindi natatapos talaga ang scabies kapag naumpisahan ito sa balat ng tao. Ngayon, nabanggit mo yung tungkol sa galis aso, no? Tinatawag itong galis aso, pero hindi ito pareho nung galis na nakikita sa aso. So, medyo misnomer siya na nakukuha siya sa aso. Yung galis na sa aso, hindi yun tumitira ng matagal sa balat ng tao. So, magkaiba sila. So, if I may share lang a slide. So, ito yung itsura ng galis or hanip na nakatira sa balat ng tao, no? So, meron siyang 8 galamay at talagang pwede siyang gumalaw, no? Mabilis siyang gumalaw at kumalat. At kapag gumagalaw siya sa ilalim ng balat natin, nagkakaroon ng mga burrows or parang linya na tunnel. Parang mga linya na tunnel siya. So, yun ang pinaka-distinctive na nakikita natin na makakasiguro tayo talaga na merong hanip sa ilalim ng balat.
usually sa dulo ng mga burrows or tunnels na yon, doon mo makikita yung mite. Pero hindi siya madaling hanapin kasi kakaunti lang talaga ang female adult mites na kumakalat or umiikot sa balat ng isang normal na tao. Pero may isang klase ng scabies, yung tinatawag na crusted scabies, na thousands ang hanip na pwedeng magpatong-patong sila doon sa balat ng tao. So, usually, nagkakaroon ng makakapal na balat na kapag tinignan mo under the microscope, ay sobrang dami ng makikitang hanip. So, example ito ng sinasabi ko na crusted scabies sa mga mahinang immune system na pasyente, pwede silang kapitan ng sobrang dami ng hanip. So, makita nyo po dito sa ilalim, nandyan po yung mga hanip. So, ito yung ating balat at pumapasok sila. Nagpo-form sila ng tunnel under our skin. So, ito po yung itsura, no? So, magkakaroon po ng mga butlig-butlig, maliban doon po sa mga pahabang tunnels na sinasabi ko, ay pwede ring magkaroon ng mga butlig or even mga blisters na maliliit. Gustong-gusto po nila yung balat ng bata, kaya ang mga bata ang mas madalas na apektuhan nito kasi malambot ang balat ng bata. Paborito nila yung mga creases, no? Kung saan nagdidikit yung mga balat sa folds ng skin. Kaya dito sa gitna ng mga daliri, magkakaroon yan, or dito sa harap ng alak-alakan, sa leeg, sa may pusod, sa mga genital area, kung saan manipis ang balat, doon sila pumapasok. So, ayan pa ang mga iba pang makikita. Dahil sa napakakate nito, no, ito ang pinakasenyales talaga na ikaw ay may scabies pag sobrang kamot ka ng kamot, lalo na sa gabi. At halos lahat ng pamilya mo apektado or meron ding kapareho ng mga ganito. So tinitignan namin talaga itong mga gitna ng daliri kung saan makikita yung mga bootleg or yung mga tunnels. Pero doktora, yung mga brown dyan, parang tuyo na ba yun? Natuyo na ba yun na sugat? Yung mga, Yung ano iba bang merong, Oo. so itong iba mga Oo, langib sila langib. dahil Oo. pag nakamot at nagkasugat ang balat, magkakaroon ng langib. So Mm. minsan yung langib lang siya, pero merong iba na parang sariwa pa siya, no? Mapula pa siya o may laman pa siyang fluid. Okay, so yung iba ito mukhang merong namamaga dito, maaring ito ay already bacterial infection. So nagkaroon na rin siya ng bacteria. So minsan, hindi lang yung hanip ang nandyan, kundi sumali pa ang mga ibang bakterya. So parang nagiging daan siya para mas nagmamalma kasi nai-infect ng bacteria, yung Oo, original na scabies o galis, no? tama. Tama yon. So hindi lang sa balat minsan, yung bakterya pwedeng pumasok sa dugo at magkaroon talaga ng epekto na tinatawag na sepsis, yung kumakalat sa dugo, yung bacterial infection, kung talagang mahinang immune system ng pasyente. So, yun ang aking maipapakita mga salamat pala sa Department of Dermatology ng UPPGH doon sa kanila galing sa Atlas of Dermatology ko kinuha yung mga litratong pinakita ko sa inyo. So pumunta naman tayo sa sintomas, ano? Parang kasi binanggit mo kanong itsura, pero paano mo masasabi nga, no, na yung mga sintomas na mamamanifest sa isang nagkakaroon ng scabies? So, merong criteria no, na sinusunod kami pag lalo na sa mga clinical trial, ganon, may diagnostic criteria. So, numero uno doon is yung lokasyon ng mga butlig at ng mga burrows. No? Yung pinaka-typical na distribution noon ay sa mga singit-singit. So, sa mga skin folds, sa singit, sa kilikili, sa gitna ng mga daliri, sa pusod, basta anywhere na pwedeng sumiksik ang mga hanip. Number two is yung typical na appearance. So sinabi ko na yung butlig, minsan may blister na maliliit, or minsan papahaba, yung sinasabing burrows. Number three is yung pangangate. So yung pangangate na sobra sa gabi, yun ay isa sa mga senyales.
At kapag meron kang mga kapamilya din na meron ding similar na sakit sa balat, at kung meron kang na-expose ka sa isang tao na sigurado kang may scabies. So, yun ang mga clues para masabing scabies. Minsan, kung ikaw ay kukuha ng titingin sa microscope, kukuha ka ng balat, magkakaskas ka ng balat, swerte ka kung makita mo yung hanip under the microscope. Yun, makakasiguro ka talaga na totoong sigurado kang scabies yon. Pero sa totoo lang, hindi namin ginagawa palagi yung tinatawag na skin scraping and microscopic identification. So medyo mahirap yung gawin. Sanay kami sa clinical diagnosis lang or base lang sa nakita namin sa itsura ng balat at sa history kung ano yung kinukwento ng pasyente, lalo na yung pagkakaroon sa buong pamilya. Napansin ko kanina dun sa picture, 8-legged siya. So, kapamilya siya ng mga gagamba, no? Arthropod, Tama. jointed Tama legs. po. So, kapamilya rin siya ng garapata. Parang ganun. Tama Oo, ba? magkakapamilya yung ticks, fleas, and mites. And mites. Oo, Ticks and magkakapamilya. mites. Particularly, sabi mo hindi siya yung galing sa aso o misnomer talaga. Saan talaga siya manggagaling? Kumbaga, kailan magkakaroon ng isang scabies sa isang lugar? Parang ganun. So galing din siya sa ibang tao. Dahil yung scabies mite na para sa tao, nakatira talaga sa balat ng tao. So, lumilipat-lipat lang siya from one person to another. So, kunwari, pag mag-instill ka, magpo-practice ka nun ng control, dapat healing one, dapat i-heal mo yung buong community, gagamutin mo lahat. Tapos, Tama. hindi pwedeng pa isa-isa lang kasi gagaling yung isa, nandun pa rin sa kabila. Tapos, parang yung tinitira nila, dapat linisin mo lahat kung kailangang sunugin mo lahat ng mga kutsyon at mga unan. Dapat ganun, di ba? Para sa Hindi naman susunugin. Papainitan ng sobrang ilang araw, mga 1 linggo mo siguro. Sa araw lang, ibibilad lang. Papaarawan. Kung hindi pwedeng malabahan, kung pwedeng labahan, mas maganda labahan sa mainit na tubig. Dahil doon sila namamatay. 50 Kumukulo degrees. tubig. Kumukulo. Oo, hindi naman kumukulo, pero mainit-init. So 50 degrees. Pero pwede rin, Doc, laban mo sa may asin. Pwede ba yon? Kasi ang tick, alam ko, namamatay. When I take away the tick sa aso ko, nalalagay ko lang siya sa tubig na may asin. Kahit sa pagkaising ko, nilalagay ko, namamatay sila lahat. Talaga. So, ganon, di ba? Kung yung tick nga, ang lalaki di ba? So, pwede rin siguro yung, hanip ba yon? Kaya pangit pala pag tinahanip ka. Parang gano'n, ang pangit ng hanip, oo, hanip. Para sa insekto. Maliit na nuisance. Para sa peste ka, parang ganyan. Oo, kasi nagkakos nga yung itchiness. Ang tanong ko, doktora, kung halimbawa nagkakamot ako at ako'y kinamot ko, pwede ba yung mga nakakalipat din yun sa mga iba-iba ko pa? Kasi di ba yung pagkakamot natin, yung ating mga kuko, makakapagdala ba yun? Or bukas na yung mga pustules, yung mga bilog doon? Pumasok sa kuko, makakalipat ba yun? Paano? Hindi ko siya masyadong maano kung paano sa pagkakamot natin pwedeng maglipat-lipat yung ating mite. So, pag nasa surface of the skin yung mite, doon siya lumilipat sa adjacent skin, no? Ngayon, kung nandun na siya under the skin at kinamot mo siya, pwede mo rin siyang malipat sa ibang tao or sa sarili mo pang balat. So, pwede rin siyang ma-spread. Through a break in the skin, or siya mismo, pwede siyang mag-break into the skin. Kasi meron siyang pang-kain. Meron siyang stingers na pangpasok sa balat ng tao. Ngayon, kaya importante na pag nag-apply ng mga gamot, pati yung ilalim ng kuko nilalagyan. Kasi pwedeng nagtatago din doon yung hanip. So buong katawan dapat pahiran ng gamot na pamatay ng hanip. So sabi mo meron ba itong uri? Ibig sabihin, halimbawa, meron ba itong kategorya na ito, galis lang ito na simple? Meron bang gano'n yung tinde?
Parang ganun. Merong simple or ordinary or classic na scabies, yun yung sa mga ordinaryong tao, sa mga normal na wala namang ibang sakit. Meron din yung tinatawag na crusted scabies, yung pinakita kong marami sila, no? Tabi-tabi yung mga hanip sa ilalim sa microscope pag tinignan mo. Sobrang dami nila. Kasi usually 5 to 10 lang sa buong katawan. Pero dito, minsan thousands at tabi-tabi talaga sila. So yun yung mga mahinang immune system, kagaya ng, for example, yung mga may cancer or yung diabetic na hindi kontrolado ang blood sugar or yung merong HIV. So kapag mahina ang immune system, hindi niya nalalabanan. At ang nakakapagtaka dito, kapag mahina ang immune system, hindi sila masyado nagkakamot, hindi sila nangangate. Kaya dumadami yung hanip dahil hindi nila na-eliminate through scratching. Ang pagkamot kasi natin is a defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron tayong mga gustong tanggalin or may kalaban tayo sa balat na gusto nating ma-eliminate, yun yung nagiging pagkamot. At in the process, syempre pwedeng matanggal mo yung kinakamot mo na hanip, pero minsan, dahil sa pagkamot mo, nakakasama dahil nagkakaroon ng sugat, nagkakaroon ng bacterial infection, kaya lumalala yung kondisyon. Ganun pala yun, no? So yung, usually ang paggamot ba dito ay topical, yung pinapahid lang. Kasi alam ko, maalala ko yung mites and ticks and fleas pwede sa aso at pusa. Frontline, broadline, yung mga ganon. Lalagay lang sa may nape, sa may lieg, tapos imamasahe ganon para pumasok sa ilalim ng balat niya, ganon. Ganon din po ba yung pagtitreat dito, Doc? Yes, tama. Ang pinakauna talagang binibigay namin sa mga may pasyenteng may hanip or may galis ay yung pahid lang muna, yung topical, no, pinapahid. So ang mga dito sa Pilipinas, ang pinaka ginagamit natin ngayon is yung permethrin lotion. So permethrin is also sikat ito dahil ginagamit din ito sa veterinary world, na sa mga veterinarians at saka yung mga agricultural industries ay gumagamit din ng permethrin. At actually, ginagamit din ito sa malaria. May mga damit na permethrin impregnated to protect against mosquitoes, ganun. So, meron talaga maraming gamit yung permethrin sa agricultural, veterinary, and even sa medicine. So, pag pinahid itong permethrin, ang epekto niya, kung ipapahid mo siya at umabot siya sa hanip or maabutan niya yung hanip, ipaparalyze niya yung nervous system. At hindi makakagalaw, hindi makakahinga, at hindi mamamatay na yung hanip na naabutan ng permethrin lotion. So, yun yung kung paano siya gumagana. So, pag na-paralyze na siya, lulusawin na lang siya ng body system natin, yung ganon. Parang hindi Yes, siya... mamatay siya tapos may eliminate na siya dahil meron tayong tinatawag na skin exfoliation. So magpapalit yung balat natin, sasama na siya. Pag nag-form na yung scab, gagaling na rin yung sugat, sasama na yon, namatay Sa na. hanggang ilalim, kasi ang skin natin may layers, di ba? Hanggang saang lalim ng epithelial, tapos dermal layer natin yan. Hanggang saan siya nag-stay? Sa epidermis usually siya nag-i-stay. Oo, doon siya nag-i-stay sa epidermis. Superficial lang talaga. Hindi naman siya lumalalim, ano? Ibig ko sabihin, although naggagawa siya ng parang mga tunnel nga, pero hindi siya na malalim to the point na makarating pa sa dermal layer, no? So, pang-ibabaw lang. Pero ramdam na ramdam ng may scabies o galis ang kati. Yun ang kasi nandyan yung endings ng sensory nerves natin, di ba? Kaya super ramdam mo yung sobrang kate. makate. Actually, yung ating immune system, ang dahilan kung bakit sobrang kate siya. So, dahil nga pinipilit or tinutulungan tayo ng immune system natin para ma-eliminate natin yung mite. Kaya tayo nangangate. So, it's a defense mechanism. So,
Although very uncomfortable siya, yung hindi ka makatulog sa gabi, tapos hindi ka makatrabaho during the day kasi antok na antok ka, hindi ka nakatulog, hindi ka makaaral. So marami siyang effect sa productivity, no? So Mm-mm. hindi siya, it's uncomfortable to have it. Lalo na kung uh, you are in the what you call this, yung productive age. Oo So mga nga. bata, mga adolescents, mga nag-aaral. So, bali Doc, pakipaliwanag yung mga additional perwisyo, sabi natin mga dagdag na perwisyo ng pagkakaroon ng scabies, bukod pa sa personally, parang ang katikati na nga, di ba? Parang sa iyong sarili yon, pero may mga iba pang dulot, no, na mga problema, kaakibat ng pagkakaroon ng galis. So, ang galis aso or galis, hindi lang yan sa balat nakakaapekto, no? Pwede siyang makaapekto sa ibang organs, and particularly yung ating bato, yung kidney, at saka yung heart. So bakit nagkakaroon ng epekto dito sa mga organs na to, no? Yung bacterial infection na nagkakaroon ng tinatawag natin post-infectious complications. Yung bacteria na nagiging dahilan ng impetigo or sorry, hindi ko maalala yung Tagalog ng impetigo, pero it's a bacterial infection of the skin. Yung Streptococcus is a type of bacterium. Ito kasi kahawig niya yung ibang parte ng ating kidney at ng ating puso. So kapag nag-form ng immune response against the bacteria na Streptococcus, yung antibodies and yung cells, the immune cells, ay ina-attack din niya yung parte ng kidney na kamukha ng bacteria ngayon. So yung part ng heart na kamukha ng bacteria na yon, nalilito yung immune system, kaya ina-attack niya, nagkakaroon ng inflammation yung bato at saka yung puso. So maaring magkaroon ka ng nephritis, yung namamaga yung kidney, or yung rheumatic heart disease kung pagka na-apekto yung mga valves ng ating puso. So yun ang pwedeng mangyari. Ba yung doktora na nagiging autoimmune siya? Anong parang gano'n? Ang sarili? Yes, oo. Parang self against self. Oh, So the immune system attacks its own self. Kaya nga. Kaya lalong mas mahirap o mas komplikado na siya ay i-address, ano? Kasi ang alam ko, ang mga autoimmune diseases, may kahirapan niyang kontrolin, ano? Parang mas intensive ang iyong mga ginagawa kapag autoimmune, ano? So, ganun pala yun. Sa mga ibang meron. Paano halimbawa, di ba Makate? So, sobrang kate for example, hindi ka makatulog. Hindi din siguro nakakapag-aaral yung mga estudyante ka, no? Mga maliliit na bata. Hindi na rin sila nakaka-aral ng tama. Kasi kung kamot ang kamot, sira ang tulog, di ba? So, I think isang yung productivity na binabanggit mo, Doktora? Yes. So, isa yun sa mga impact, no, ng scabies. So, even yung financial capacity din ng pasyente, no? Kung buong pamilya, kung 10 kayo, tapos lahat kayo kailangan maggamot, sabay-sabay, pwede talagang makadrain ng resources ng pamilya. Ilang araw po ang healing? Nabanggit niyo yung permethrin ba yon? Pareho ba sila ng ng components ng ivermectin? Pareho sila ng nature? So, oo. Kasi ilang So, araw ang healing process. So yung ivermectin, dalawang klase yun, no? Merong pamahid at merong iniinom. Actually, meron pang intravenous minsan yon para sa mga aso, sa mga hayop, no? Pero sa tao, ang ivermectin is pinapahid o kaya iniinom. Sa scabies, yung ibang sa ibang bansa, actually ginagamit itong oral ivermectin, which are tablets, para sa scabies. So merong mga bansa na marami talaga silang scabies, binibigay nila ito sa buong komunidad, no? Buong community, binibigyan nila ng ivermectin tablet, at na sa mga pag-aaral na nakumpara nila, mas magaling ang epekto kapag oral ivermectin versus yung pinapahid lang. So, syempre, merong mga challenges kapag pinapahid, no? Dahil
minsan walang privacy doon sa community kung iisa lang ang kwarto sa bahay, hindi sila pwedeng makapagpahid sa buong katawan. At also merong mga logistical difficulty. Kunyari nahirapan, hindi mo maiabot ang likod mo or matanda ka na hindi mo talaga maabot ang lahat ng parte ng balat mo at walang mag-a-apply o magpapahid para sa'yo, yun ang mga taong medyo mahihirapan sa pahid at pwedeng bigyan ng yung tabletas. So, it's an alternative option para sa mga kaso na mukhang hindi nila magagawa yung buong katawan na pahiran ng permethrin. Pero hindi ba mas convenient nga yung oral, Doc? Or mas safe naman yung topical ba? Yung balancing. Yes. So, oo. No? So, may kaibahan sila kasi dahil yung iniinom, papasok sa katawan mo, dadaan sa liver, dadaan sa... So, kung meron kang mga ibang gamot na iniinom na maaring makakontra or hindi magandang epekto pag ininom kasama ng ivermectin, kasi merong mga ganon. So, iingatan din na, siyempre, doktor naman ang magreseta sa inyo. Dapat, i-check din niya kung wala bang problema iniinom mong sa ibang gamot at gamot. ano yung lalo na yung mga maintenance, ano? Yes. Pero dahil paborito nila yung bata, I mean, mataas pa rin ba ang percentage ng adult infestation ng scabies? Actually, dito sa Pilipinas, mostly children ang nakita namin sa aming pag-aaral. Pero sa Europa, actually mataas ang scabies sa mga adults, and ito yung mga sexually active, promiscuous adults na, alam mo, sa Europe kasi merong ganon epidemic na tinatawag na tumataas talaga ang kaso ng scabies sa adult population dahil nga sa it's a sexually transmitted disease. So doon siya umaatake sa adults sa ibang bansa. Bakit tinawag siya na tropical disease ng World Health samantalang meron din naman pala sa temperate region? Yes. So meron din siya sa temperate region pero mas nagsa-thrive talaga siya sa tropical, sa hot and humid conditions. So yun ang favorite niya. Doktor, Pero pwede rin sa temperate. oo, ang tanong ko, nakakamatay ba to? Meron na bang incidents na, kumusta ang mortality rate para sa sakit na scabies o galis? So yung ordinary scabies, hindi siya nakakamatay, no? Usually nakaka-recover ang immune system talaga, na nalalabanan ng immune system basta mabigyan ng gamot. Ngayon, meron yung mga crusted scabies, yung sinasabi kong mahina na talaga ang immune system at marami ng ibang sakit yung pasyente, kaya hindi malabanan ng immune system at kumakalat talaga. Sobrang dami ng mites or hanip na nakatira sa balat niya, no? At dahil nga dun sa sobrang apektado na yung balat niya, pwede kasing kumalat sa buong katawan, nagkakaroon na ng focus of infection. So usually, it's bacterial infection talaga ang nakakamatay kapag umabot na sa balat, sa dugo. So, scabies itself, kung sa balat lang siya at hindi siya magkaroon ng bacterial infection, hindi siya nakakamatay. Pero yung mga komplikasyon niya, yun ang pwedeng makamatay. Pero yung tanong ko kanina, how long is the healing process? Yung mula kung nagpapagamot ako hanggang kailan ako gagaling. Yes. So, 2 beses kasi ito pinapahid or iniinom yung tableta, no? 1 week apart. So, 2 beses, 1 week apart. Ngayon, yung isang isang pahid, pwede na niyang mapatay yung, basta maipahid mo sa buong katawan, sa lahat ng balat mo, pwede na niyang mapatay talaga yung adult mites at pati yung eggs na nag-hatch or hindi pa nag-hatch. Yun namang pero pinapa-apply pa rin namin after 1 week para sigurado na kung meron kang naiwan na part of the skin na hindi mo napahiran, na nakapagtago pala yung mite or so pwede mo pa rin siyang matamaan after 1 week habang kunyari yung eggs na hindi mo natamaan, nagkaroon ng nag-hatch na siya, naging adult na siya, after a week,
pwede mo na siya ulit matamaan with the permethrin. Yung ivermectin naman, inuulit din yon. 2 times din siyang binibigay kasi hindi niya napapatay yung eggs. So you need a second intake para yung mga eggs na hindi namatay sa first dose ay nag-hatch na sila at naging adults or larvae, pwede mo na silang mapatay. So after So, yun 1 ang week kaibahan din ng yan, dalawa. Doc? Parang 1 week span din yan? Yes. So usually 1 week ang So madali interval naman talaga. pala ang treatment. Madali lang pala yon. Pero does the government offer free, like katulad kunwari sa malaria, tsaka ano pa ba yan? Dati ay tuberculosis yata o ano. Nagbibigay ng free meds ang gobyerno, di ba? Ito ba ay walang ganon? Walang So free wala tayong control program sa kasalukuyan. Minsan merong kung may budget yung LGU at talagang problemado ang maraming scabies, minsan nakakabili sila, no? Pero hindi siya part of a control program. Kanya-kanya, kumbaga. Wala rin siyang preventive mechanism or system. Hindi katulad, kunwari yung mga vaccine ay preventive kasi yan, di ba? At binibigay yan ng gobyerno ng free, most lalo na yung sa mga bata, no? Wala tayong ganon na available sa atin. Oo, Parang wala kailangan ano lang talaga siya, yung gagamutin mo na kasi nandyan na yung symptom, parang ganon. Tama. Wala pang vaccine na imbento, no? Kaya wala pa tayong mga preventive measures na pwedeng gawin. Although yung mass treatment na regular ginagawa sa ibang bansa, sa mga endemic communities, yun yung parang prevention kasi you will try to lower the prevalence, no? Aatakihin mo regularly para hindi siya kumakalat. So you keep it a very low prevalence. So yun yung mass So treatment. mag-treat ka, kunwari community, the whole community pa The whole community. The whole community. Every year once every 5 years, 3 years, paano Hindi. ang Usually once a year, although pinag-aaralan pa nila, kasi depende yon kung ano yung prevalence. So kung sobrang taas, minsan baka dapat twice a year. Pero usually once a year lang. Pero doktora, curious ako, halimbawa kung nagkaroon ako and then maayos naman na nagamot na ako, no? Halimbawa, lumipas na ang mga 2 taon. May pagkakataon pa ba na eto na naman uli ako po, pwede na rin ulit ako magka-scabies? Nagkakaroon ba tayo ng immunity sa scabies o hindi? So, kung ikaw ay nakaroon na ng scabies, pwede kang magkaroon ng partial immunity. So, ibig sabihin, pag nakaroon ka ulit ng scabies, mas mabilis mo nang malalabanan dahil meron ka ng partial immunity. Pero pwede ka pa rin atakihin ng scabies. So, hindi yan permanent immunity. So, it's a partial and nag-fade din yung immunity na yon. Kaya meron talagang mga paulit-ulit. Si Karen, no? Sabihin natin nag-record o parang ganon. Grabe, ano? So, matindi pala. Hindi lang pala talaga, I'm just curious with the term hanip, no? Kasi minsan may expression tayo, hanip talaga to sa, kaya naman pala siguro, ang galing naman ito sumuod sa balat, ano? No? Parang meron siya na ability to do something really, bad, no? Kasi yung hanip no? At least ngayon, mas lumawak yung ating... Este siya, parang gano'n. Parasite discomfort siya. Yung pag nandyan siya, nakakairita. Pero, ang tanong ko naman din, ito bang mga gamot na ito na ipinapahid ay mahal? Parang gano'n? Mga 200 plus yung isang bote na good for 1 person for 2 applications na yung permethrin. Almost 300. Medyo mahal siya. Between 200 to 300. Tapos yung tablet naman, although ngayon ay mahirap na siyang hanapin dahil natapos na yung COVID. So dahil sa COVID, nagkaroon tayo ng ivermectin dito sa bansa. Pero hindi siya labeled for scabies. Siya ay labeled as a deworming agent. Yun ang kanyang So ginagamit din siya sa mga ibang parasitic. Panghayop, di ba? Kaya yung sa hayop, veterinary, meron talaga yan. Matagal nang merong veterinary.
Kaya Ivermectin. noong nagkaroon ng COVID, nalito ang mga tao. Parang sinabi nila na panghayop lang yung ivermectin. Dahil nga, dito sa ating bansa, pang veterinary lang Mas talaga yung common siyang preparation ginagamit. before it was approved for, or it was registered as an anti-worm agent. Oo For, nga. Off-label ang gamit niya sa scabies sa ating bansa. for pets and pati ba sa livestock, ivermectin din sa deworming. Yes, ginagamit siya sa agricultural, Mm-mm. veterinary field. So actually, noong time na yon, yung ibang tao, doon sila bumibili sa veterinary supply store. Yun na nga. Oo, I kaya have a pinagbawal ng doctor. FDA. Actually, Talagang may meron doctor silang kaming warning. kaibigan na gano'n na he was recommending ivermectin. Ayaw niya magpa-vaccine, ganyan. So, siya yung nagiging source namin ng ivermectin. Pero kami naman, parang ano lang, kumuha lang kami pero hindi namin tinake. Pang ano ba, pag nagkaroon kami ba at kailangan ng emergency, at least may stock kaming ivermectin. Parang gano'n yung ginawa namin. Ka-COVID din kami, tapos ano naman, naka-recover. Hindi naman Naka-recover. siya super worse. Pero mga 10 days lang na bedridden. May tanong ako, Doktor, ito naisip ko lang, pero dahil hindi ba sugat, sabi natin galis, ganon, yung ba mga botanicals na, mayroon bang pag-asa yun? Ibig sabihin, ito ba yung epektibo para makapatay o ng mga hanip na yan? Yung herb, sabi natin, Herbals, oo. lamang So, gamot. Meron ba? merong mga halamang gamot na pinag-aaralan laban sa scabies. So, isa dito yung Acapulco. Yung Acapulco ay pinag-aralan na yan, at ang isa pa ay yung kakawate. Cacao. So, may mga madre de cacao. Yun ang mga, merong mga scientific studies na pinag-aaralan siya. Unfortunately, hindi pa siya available in that preparation for that condition. So, hindi siya talaga mainstream, no? Hindi siya part of guidelines. Pero isa ito sa pwede nating pag-aralan pa. Dahil ang Acapulco actually, isa yan sa 10 halamang gamot na inapprove ng DOH noong Kasama. noong 1990s. Yung Acapulco is napag-aralan yan for an-an, tinea versicolor, or yung fungal infection. At meron din siyang napag-aralan din na pwede rin siya for galis-aso. Kaya nga. So, yan ang hanip sa kate. No? Parang lumalabas ganun eh. Hanip sa kate ang dulot ng hanip na yan. No? Parang, kaya siguro, Doc Letty, so medyo malapit na tayo. Kung mayroon ka pang tanong, kasi doon na tayo sa pupuntuhin ko na yung ating usual na pagbigay ng kay ma'am. Kung mayroon ka pang tanong, sige, itanong mo pa sa kanya. Yun lang yung curiosity ko sa government intervention sana, no. Kung mataas, although hindi tayo nakakuha ng number dito sa Pilipinas ng actual na occurrence or prevalence niya. Nai-imagine ko kasi yung like the life of the people in the jail systems or in poor areas or in like a crowded areas, orphanages, mga ganyan, or even siguro mga schools, ganyan. How do we teach, or how can we, ano ang pwede nating ipagawa para at least maiwasan nang hindi kailangan ng gamot? May pwede bang ganong pamamaraan? So, ang programa ng gobyerno na sumasakop sa kalusugan at environment is yung WASH. No? Kasama na yung sanitasyon, kasama na yung water. Isa yon sa preventive measures na pwedeng gawin. At syempre, ang pinaka-root kasi ng lahat ng ito is poverty, no? So, yung kahirapan ng buhay, kulang sa nutrisyon, kulang sa sanitasyon, yun ang pinaka-dulo, punot dulo ng pagkakaroon ng mga ganitong sakit. So, hindi lang scabies, yung iba pang sakit sa balat at even yung mga
bulate, even yung mga maraming sakit na tinatawag na neglected tropical diseases. So lahat yon ay bunga talaga ng kakulangan sa buhay. Kaya nga, yun nga, iniisip ko. Dahil kakulangan sa buhay, yun dapat part na yun ang ina-address ng government sana. So Address dapat holistic yung approach, no? Mm. Hindi lang bigyan ng gamot yung sakit, kundi huwag sana magkaroon talaga ng sakit. Exactly. Oo. Talaga. Oo. Ganun. So, pwedeng, yun nga, mas pinaka-effective siguro kasi kung sa schools lang, Doc, parang yung bata lang mababantayan mo, uuwi pa rin siya. Tapos, kung meron sa bahay, ma-encounter pa rin niya yun. So, it has to be sa household, no? Sa community talaga. Community approach. Yun, ganun. So, for example, yung sa jails, even yung mga kapamilya na bumibisita sa mahal sa buhay nila na nasa correctional facility, pwede nilang dalhin yung infestation sa kanilang mga bahay, sa kanilang community. So, importante talagang makontrol yung mga hotspots na areas na ganito. So, mass treatment ang recommended ng WHO para sa mga more than 10% prevalence. Pag isa sa 10 merong scabies sa isang community, dapat mass treatment na yung gagawin. So, para ma-lower talaga yung yung prevalence ng At scabies. saka, siguro, Doc, yung patuloy pa rin na pag-educate, no, sa mga tao sa komunidad, no, para at least aware talaga sila na ito kaya namang malunasan basta lang mag-ayos din sila ng kalinisan, 'di ba, ng kapaligiran, parang gano'n magkakaugnay, no? So, 'yun. One last pala, sa tingin niyo, Doc, wala talagang data ang DOH sa prevalence or occurrence nito. And kasi sa amin sa biodiversity, namomonitor namin yung kunwari distributional patterns ng mga threatened species. Alam na naimamapa na namin yung klaseng ganun. Ito, dahil sa DOH yan, sana meron na siyang hotspots or identified. Tapos, how often does it? Wala pang ganun na data? Merong data. Actually, sinulatan ko sila last year. Meron silang binigay sa akin data na actually may outbreak na nireport ang Agusan del Sur at Bukidnon. So, sa datos nila, doon maraming kaso. As of last year. So, actually... Nasolve kaya yung problema. Nagkaroon ng efforts yung MHO kasi I was in contact with both of them, yung mga MHO sa lugar na to. And they actually were able to put up donations of... Nakakuha sila ng donations ng permethrin para masakop. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung naging outcome dahil nung una sila nag-surveillance, meron silang datos. Pero nung after the treatment, yun ang hindi ko alam kung they were able to do the surveillance again. Pero alam ng DOH na tumaas yung kaso. Actually, merong interim guidance na nilabas noong April of this year ang DOH na kaya nila nilabas yon is to guide nga yung mga cases na tumataas ang kaso sa mga ibang lugar dito lalo na sa mountainous regions. Sa mga IPs na nasa mountainous regions, doon nagkakaroon ng madaming kaso. And ang isang dahilan na sinabi sa akin is because palipat-lipat sila. So nagmimingle sila, nagkakaroon ng palipat-lipat ng lugar, kaya umiikot-ikot din yung scabies. So kahit gamutin mo yung isang lugar, lilipat sila sa ibang lugar, makukuha na naman nila tao. Parang COVID din. Kung yung nagbiyahe yung tao, bit-bit niya yun, edi hahawahan yung pupuntahan. Yes. So, kaya hindi siya madaling i-control. Kailangan lahat ng contacts ay gamutin. Ang isang naisip ko, JD, is mag-interview din tayo ng DOH at how do they approach all of these health issues of the country, no? Dapat holistic pala yung approach nila at ganun. Napakaganda ng pagpapaliwanag mo, Doc. It gives us a picture
of one neglected. So ang one neglected disease which is not yet it's not well controlled. Parang tumatagaktak sa utak ko yung paano pa yung iba? Parang gano'n. Yan. So, yun. So, ngayon, JD, ikaw naman ang pagsasalitain natin kasi meron po kaming tradition dito, Doc, na pag may guest kami ay binibigyan namin ng token at si JD ang tagagawa na. Ayan. So, ito ang naisip ko na. Pinalitan ko yung dati kong titulo kanina. Ginawa ko na lang na ang galis o scabies ng dahil sa hanip o mites. Diba? Para nandun yung hanip. Kasi hanip pala yun. Lisan hanip, no? O hanip. Okay? So, ito na lang ang aking tula. Uri ng sakit sa ating balat. Parasito ang sanhing ganap. Mites o Sarcoptes scabies o hanip ang dahilang tiyak. Infestation ng parasito ang tawag. Balat ay napuntahan ng parasito. Maliit ito at pumasok doon mismo ng itlog kaya sobrang katin ito hanggang halos magsugat. Kaya problemang totoo. Kasi Dr. Wena Flores Genuino ay nagbahagi. Isang manggagamot at may masterado sa clinical epidemiology. Kasalukuyang kandidato sa pagkadoktorado sa Health Sciences sa College of Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology. Sa pag-aaral niya ng doktorado, ito rin ang paksang tinututukan ng husto. Dahil sa pananaliksik, nais nating maging eksperto, gamot laban sa scabies ay inaaral niya ng husto. Nag-fellowship din siya sa Mahidol University sa Thailand. Dermatologic laser surgery ang tinutukan. Ramathid Team Hospital ang pinagtapusan taong 2001 kung nais nating balikan. Nais kong sabihin na siya ay guro rin sa anatomiya. Ang hawak niya sa College of Medicine. Patuloy din siyang dumadalo sa mga training. Doon kami nagkakilala sa infectious disease modeling. Kaya ang hanip o mites ang siyang dahilan. Dito mga problema ang dapat tutukan. Ivermectin ang gamot na pinag-aaralan. Sana nga ay magkaroon ng kalunasan. Sa huli ay nais natin siyang pasalamatan sa pagbabahagi ng scabies na mga kaalaman. Kung alam kasi ang dapat at kailangan, hindi magkakaroon ito sa ating katawan. Salamat po. Yan po ang tula ko na alay namin ni Doc Letty kay Dr. Weng Genuino. So bigyan natin si Doc Weng ng huling mensahe ng tungkol sa ating pinag-usapang paksa para sa ating mga taga-subaybay. Doc Weng. So, salamat sa napakagandang tula, no? Na-inspire naman ako at nagawan mo ako ng tula. Pero ang masasabi kong mensahe sa mga taga-subaybay is ang scabies ay isang sakit na kaya nating labanan, no? Kailangan lang talaga natin ng atensyon, kailangan natin ng malasakit, kailangan natin ng siyensya, at kailangan tayo magtulong-tulong. So, hindi lang kaya ng isang dermatologist kagaya ko, kailangan natin ng public health, kailangan natin ng community collaboration, hindi kakayanin ng isang tao. So, salamat sa inyong pagbigay ng atensyon dito para at least mabukas ang mga isip natin na hindi ito nawawala, no? Andito lang siya, hindi siya natatanggal sa ating paligid kung hindi tayo gagawa ng mga hakbang para hindi siya lumala. At alam natin na ang ating mga kababayan na yung nahihirapan sa buhay, sila talaga yung naapekto nito kaya kailangan natin silang matulungan. Ayan, napakagandang mensahe, Doc Weng. At salamat din sa pagpapaunlak mo sa aming pag-imbita. Alam ko maraming natutunan sa ating pagkwentuhan dito sa Kwentong Likas Yaman. Doc Letty? Ayan. Sadya nga pong nagpapasalamat kami, Doc Weng. No, maraming bagong kaalaman ang ating nakuha ngayon. At sana ang mga tagapakinig natin ay magbigay ng mas magandang atensyon na importante sa ating buhay, kahit na mahirap, kahit mayaman, importante ang kalinisan. Kalinisan ng bahay, kalinisan ng kapaligiran. Kasi kung malinis,
mas malamang mas kakaunti ang mga peste o hanip na pwedeng dumating, no? At yung mga taong malinis din, siguro naman walang dalang hanip yan. Madidetect naman natin kung sino ang meron at wala. At yung mga meron na, sana huwag pa po kayong mag-atubiling lumapit sa gobyerno o sa mga ospital, lalo na kay Doc Weng, puntahan nyo. At sila ay tutulong sa inyo upang ang mga pagtulong-tulungan nga natin, sabi niya, upang ito ay ating maapula or matuunan ng pansin at mapababa or kung hindi man natin kayang i-prevent or mapahinto ay bumaba ang posibilidad na magkaroon tayo. Ito po ay para sa ating kalusugan, para sa magandang buhay, at para sa komportableng pamayanan. Hindi po ba? Salamat po. Salamat po. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo. Salamat. Thank you, Thank Dr. you, Dr. Thank you. Bye-bye. Bye.